Ito guys, nakikita nyo ba itong mga bukirin na nasa likuran natin? Yan. Hektarya po yan mga boss idol. No? Talagang pinilit pa rin sakahin yan mga idol. Dahil nga umulan, sa ulan dito, wala naman talagang patubig dito sa amin mga boss. So, nagsacrifice pa rin na magtanim yung mga mambubukit sa amin. So, ayan, kita ninyo, talagang binibitak na po yung mga lupa, no? Tapos may mga tropa tayo rito na kumukuha ng mga ararawan. Sa isang hektarya po na bukid ngayon, siguro gagastos ka ng 40 to 50,000, no? Mga pestisidyo, abono, ganyan. Yung mga labor mo sa mga magtatanim, mag-aani, ganyan. So, tapos bibilhin lang nila dito ng mga 8 pesos, 9 pesos, no? So, ganun yata yung mga presyuhan ngayon, no? So, nagbabago naman yung presyuhan, pero huling natanong natin is ganun nga yung presyuhan ng mga sariwang ani ng mga palay mo. So, napakamura talaga niya. So, sa ganung halaga, luging-lugi po yung mga magsasaka. At saka, hindi naman lahat ng magsasaka dito, hektarya din ang mga bukid. Minsan, nakikisaka lang din ganyan, may porsintuhan. So, maraming maghati-hati pa sa ani, mga boss. Nakapangutang pa, ganyan. Kaya hindi mo rin masisi ang magsasaka minsan kasi nga nagkukulang, kailangan mangutang para may pangsaka. Kaya napakahirap po ang buhay ng magsasaka mga boss idol, no? So kung siguro bibili ng palay ng 18 to 20 pesos per kilo sariwa, siguro medyo panalo pa yung mga yan. Pero paano nga ba sila bibili ng 18 to 20 pesos tapos ibebenta nila sa publiko ng 20 pesos yung bigas bigas? Parang imposible, diba? So ang ginawa ng gobyerno siguro sinubsidize nila, no? Gobyerno mismo na nagbayad sa kakulangan nung binili nila ng 35 pesos siguro yung bigas, tapos government babayaran naman niya yung iba para may benta naman sa inyo ng 20 pesos. So hindi natin maintindihan yung logic nun, yung purpose. Siguro nga siyempre gusto naman natin ng murang bigas talaga. Sino bang hindi magkakagusto ng murang bigas? So 50 to 60 pesos per kilong bigas, mabili mo lang 20 pesos. Napakaganda nun, di ba? Pero dapat sana panalo lahat. So okay naman yung 10 pesos per kilo na sariwang bagong ani na palay kung i-reduce mo ng 30 to 40% yung cost, yung farming input sa pagsasaka. Yung abono na 1,500, 2,000 per kaban or ano man yan, at reduce mo yung cost nun. Pestisidyo, kung 100 pesos yung 1 litro ng pestisidyo na yan, gawin mong 70 pesos siguro, medyo makabawi-bawi pa yung mga magsasaka. So hindi na lang natin alam, no? So good luck. Siyempre, hindi naman natin pinangungunahan ng mga nakaupo, no? Sila naman ang nakaupo dyan, sila nag-isip ng paraan para mabalanse yung mga consumer at saka producer. So mga magsasaka, producer yan, consumer yung mga bumibili lang. Sa side ng mga bumibili, pabor sila, mura ang bigas, ang ganda. Pero sa side naman ng mga magsasaka, hindi naman pabor na napakamura, bagsak kasi logi, syempre nagtanim sila, di ba? So ang nangyayari ngayon, binabaha na ng mga imports galing sa ibang bansa yung merkado, no? So bibili sila ng mga murang bigas sa ibang bansa, mga boss. So ganun na yung style doon. So mga local farmers naman natin, medyo competition na yan. Ang hirap sila makipagkompetensya mga idol. So yun ay mga sentimento lamang natin, no? As magsasaka mga farmers. So hindi tayo nagmamarunong ano dapat gawin, ganyan, dahil yung mga nakaupo dapat sa gobyerno, sila naman na nagpaplano kung ano nga ba ang mabuti. So yun lamang mga idol. So sinasabi lang natin yung sa side ng mga farmers naman, mga boss, no? So kung hindi pa kayo nakapag-follow sa atin, mag-follow na kayo mga boss.